Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, isang buong kagalakan po na patuloy na ihatid sa atin lahat ang pagbati ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Tunay po na nakagagalak na bilang bayan ng Panginoong Diyos, ating nasumpungan ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran. Kung kaya tayo ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ay patuloy ng napupuspos ng isang dakilang kapayapaan at isang napakadakilang pag-asa na ating hinihintay hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga nasusulat, pinapahayag ng mga banal sa panahon ng mga nakaraan at maging hanggang ngayon sa kasalukuyan at haharapin. Sinasabi po mga kapatid at mga kaibigan, O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa, na siyang naglagay ng inyong kaluwalhatian sa mga langit. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At patuloy naman po tayong dadagdagan ng kagalakan ng Panginoon ng ating kaaliwan na tunay na napakarilag ng pangalan ng Panginoon. At yan po'y ating sinasampalatayanan at sinasangayunan. Ang ating pong kagalakan ngayon dito, mga kapatid at mga kaibigan, nasaan po ang pangalan ng ating Panginoon? Sumasaan po ba? Sumasa atin? Sumasa bawat isa sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. Yan po ay tiniyak ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nasusulat, na nagsasabi, mga kapatid at mga kaibigan, sa panahong yaoy dadalhin ng isang kaloob sa Panginoon ng mga hukbo, ng mga taong matataas at makikisig, at mula sa bayang kakilakilabot na mula sa kanilang pasimula hanggang sa haharapin. Isang bansa na sumusukat at himayapak na ang lupain ay hinahati ng mga ilog. Mga kapatid at mga kaibigan, pakinggan po natin mabuti, sa dako ng pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na bundok ng Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ito po ang isang buo na kagalakan na patuloy na ibinibigay sa inyo ang katiyakan na tunay nga na sa kanyang bayan, sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, nandyan po ang pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ating nakilala, mga kapatid at mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesukristo na nabuhay na maguli sa makasalanan sa sanlibutan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong mga galak na magsiawit. There is no God like thee. Ikagalak natin ipahayag, mga kapatid. There is no God like thee in heaven above or on earth beneath, who keepeth covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest work, and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your
Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Sa dako ng pangalan ng Panginoong Diyos, ating ikagalak na patuloy na ipakilala sa buong mundo, sa banal na bayang hirang. Awitin natin mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Tayo pong lahat mga kapatid ay patuloy na dumalangin sa ating dakilang Diyos. Ama naming Diyos na puspos ng kahabagan at awa sa iyong bayan, tunay nga Panginoon na pagkarilag ng iyong pangalan, kaya itinataas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagpasalamat sa iyong kabanal-banalang lutupan. Amen. Salamat po Panginoon sapagkat patuloy ang dakilang panahon, pang-araw at pagkakataon na iginagawad mo sa amin bilang iyong bayan na patuloy namin tanggapin ang dakilang kabanalan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Na ang kabanalan ito ay patuloy na handang mahayag sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng iyong mga dalisi na lingkod na itinatayo mo upang gamitin kasangkapan na ipahayag ang iyong katwiran sa buong sanlibutan. Amen. Kaya't kami tumutulog sa iyong banal na kapangyarihan na patuloy na ikaw ang mamagitan sa puso't pag-iisip ng aming mga kapatid at mga kaibigan na makakarinig ng mabuting balita na nagbumula sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Patuloy namin, Panginoon, na itinataas ang aming dakilang pagtitiwala sa iyong banal na tutlukan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.
Isang napakadakilang araw po ang aming inaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Sa lahat po ng makakapanood ng programa ng Ministeryo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ang layunin po niya, ipangaral sa buong mundo ang kanyang napakadakilang layunin at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Yung layunin niya, ipapangaral yung lahat ng sinabi niya sa mga banal na propeta na nangyari po yung lahat ng sinabi sa mga banal na propeta. Sinaksihan ng mga banal na apostol ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Paniniwalaan po natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Amen po ba? Amen. So ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng paniniwala. Amen po ba? Amen. So kaya napakadakila ng lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa aklat na ito. Meron tayong susubaybay ang hula. Di po ba natupad yung sinabi doon sa Book of Isaiah chapter 7 verse 14? Amen. Natupad po yan eh. Di pa tayo tao na matupad yan. Di po ba? Amen. Ang panahon po ng kawakasan ay sadyang mapanganib na. At talagang kaya tayo iniimbitahan, kaya tayo tinatawag, meron po tayong paniniwalaan. Meron tayong ipamumuhay sa paniniwala. At kaya tayo tutubusin sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan, nadaya tayo ng aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Sinabi po ito sa sulat ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 4 verse 3 up to 6. Pakisundan niyo po kami, pakibasa po natin sa ating mga banal na kasulatan. At pagdating sa Roma chapter 11 verse 32, ikinulong po tayo sa ilalim ng pagsuway upang ang Panginoon Diyos ay mahabag sa ating lahat. Kaya po lahat ng sinabi niyo sa mga banal na propeta, natupad, paniniwalaan natin yung katuparan ng sinabi niya, na sinaksihan naman ng mga banal na apostol ang katuparan ng lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Maliwanag po ba? Amen. So nararamdaman natin na sakto tayo sa pag-aaralan natin na inaalala at ginugulitan natin yung lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Na sinaksihan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinahayag naman ito ng mga banal na apostol sa buong mundo. At tayo mga iglesia sa mga bahay-bahay ang iniimbitahan na tuparin na natin ito, ganapin na natin ito, alalahanin na natin ito. Meron po tayong pagbabasihan ng paniniwala natin at meron tayong pagsisisihang kasalanan dito sa sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Hindi po yung nagagawa natin sa laman ng pagsisisihan natin. Dahil meron pong sumasaklaw ng gobyerno sa bawat tao kung saan man tayo nakatirang bansa. Saklaw tayo ng gobyerno, ng batas ng tao. Ngayon po, ang namamahala sa atin na nag-iimbita, siya po ang namamahala sa atin sa espiritual na paniniwala. Maliwanag po ba? Amen. Kaya niya tayo tutubusin sa walang makuluhang aral ng sanlibutan. Ayaw niya mapahamak ang mga tao sa buong mundo. Kaya po natupad na sa atin ngayon itong hula ng mga banal na propeta na sa bawat iglesia na makakaunawa na paniniwalaan natin na ang ating tagapagligtas ay Espiritu, walang laman, walang mga buto, binuhay siya sa ikatlong araw at yan po ay nahayag sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Maliwanag po ba? Amen. Kaya po ang maluwalhating iglesia na inihahanda niya na walang dungis at kapintasan
Yung pong mga kalalakihan at mga kababaihan na gaganap at tutupad ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Tayo po yung itinayo niya maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan. Bagamat nasa physical tayong kalagayan, sa paniniwalang spiritual tayo itinayo ng ating tagapagligtas. Dahil siya po ang namamahala sa maluwalhating iglesia. Siya yung author natin at guru natin sa paniniwalang spiritual. Siya yung tumubo sa atin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kasi pag nakagawa tayo ng kasalanan sa naman, may gobyerno uusik sa atin eh. Di po ba? Yung pangkaraniwang kasalanan lang, saklaw tayo ng mga local government sa simpleng kasalanan eh. Nakukuha po natin sa spiritual na pagpapasakop po tayo sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya po yung preparasyon ng maluwalhating iglesia na iniimbitahan na nasa mga bahay-bahay tayo at namamahinga tayo sa ating mga tahanan. Ito na ho yung panahon na talagang ginigising na tayo sa paniniwalang spiritual. At lahat naman po ng nakikita natin na literal na bagay ay naglalaho, nasisira at nawawala. Tama po ba? Amen. Pero yung inihanda niya maluwalhating iglesia na binibigyan niya ng katiyakan, binibigyan niya ng pag-asa, ng unawa, meron po tayong iniintay sa muli niyang pagparito. Kaya tayo pinisan niya ng kanyang karunungan. Paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ang pagpapatunay po ng mga banal na apostol sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 32, sabi ng mga banal na apostol, kami ay saksi sa pagkabuhay na lahat, kaming lahat ay saksi sa pagkabuhay niyang maguli. Napakatibay at napakatatag na ipinahayag ng mga banal na apostol ang katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Unawain po natin mabuti at pakikuha po natin yung ating mga Bible sa ating tahanan. Sundan nyo kami, subaybayan nyo kami, ilagak natin yung ating paniniwala sa lahat ng hula ng mga banal na propeta na pinaniwalaan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, at ngayon po'y nahahayag na sa atin ang katwiran ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mananalig ng tapat at paglalagak ng pagkilala at paniniwala na mayroong patotoo na pinaniniwalaan na nangyari, tayo po yung kaharian na itinayo niya. At binibigyan tayo ng katiyakan bilang mga manlalakbay ng mga iglesia sa mga bahay-bahay na kung mahayag yung hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, mahayag din tayo katulad niya. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo yan sa lahat ng tatawagin at pipiliin niya at iyahalal niya isang matibay at matatag na kaharian at tinawag niya na iglesia ng banal ng bundok ng Sayon na itinala niya sa langit ang pagpupulong natin sa sanlibutan. Amen. Nakukuha po natin na yung mga iniimbitahan may katiyakan na naghihintay at nagbabantay at nagpupuyat. Kaya tayo nagpupuyat, iniintay na natin na dumating siya at nandiyan tayo mga tapat na katiwala Ang bili niya sa mga banal na apostol maraming paparito sa pangalan niya. Huwag tayong lalapit sa mga paparito sa pangalan niya. Amen po ba? Amen. Ito yung palatandaan ng second coming of Jesus na maraming lilitaw at paparito sa pangalan niya. Amen po ba? Amen. Pero subaybayan natin yung mga banal na apostol na pinagbilinan niya na yan na kung meron mang pumarito sa pangalan niya, huwag lalapit. Dahil ang tumatawag sa atin, yung ating tagapagligtas, siya tutuko sa atin sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Siya yung lilinis ng mga maruming lakad natin. Lilinisin niya yung budhi natin dahil gagawin niya na tayong dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Mananahan na yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, lalabas na sa labi natin, Hayag na
Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas. Tayo yung tinubos niya sa walang kabuluhan, paniniwala na sanlibutan na nagpapatotoo sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. So, di natupad sa atin yung hula ng mga banal na propeta. Sinabi na po ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na sa sino mang mga iglesia na tatawagin na maniniwala tayo sa ating tagapagligtas, na may mga relasyon tayo sa paniniwalang espiritual, mga saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli, tayo yung lahi niya, tayo yung mga taong bago sa paniniwalang espiritual, tayo yung mga new creature, tayo yung mga born of God, tayo yung mga henerasyon ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya yung namamahala sa atin. Amen po ba? Amen. Sa pag-iisip po ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating paniniwalaan, itinayo niya yung maluwalhating iglesia na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na itinala niya sa langit ang pagpupulong natin dito sa sanlibutan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi na bago yung naririnig nyo, iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Hindi pa po tayo sinisilang ng ating mga magulang, hula na ng mga banal na propeta ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Paki-upload po natin sa ating mga gadget yung ating mga banal na kasulatan. Kung yan po ay na-upload niya, i-write po natin yung iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Kung paano tinawag tayo sa paniniwalang espiritual na tapat nating sasaksihan yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, siya rin po ang magpapatunay sa banal na kasulatan na ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, tayo mga tinawag at tinirang na umaalala ng katwiran ng patotoo. Siya rin po ang nagtatatak sa puso't isip natin ng katwiran ng patotoo na saksi niya tayo sa pagkabuhay niya maguli. Patutunayan niya sa banal na kasulatan, Genesis up to Revelation. O, hindi magagalap tayong lahat. Dahil maunawaan natin na mismong ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na pinaniwalaan natin, siya din ang nagpatunay sa atin lahat. Na tayo'y maluwalhating iglesia na inihanda niya na nakatala na sa langit. Amen po ba? Amen. Ngayon, i-edit natin yung ibang mga relihiyon. Tingnan nyo kung patutunayan ng Panginoon Diyos sa banal na kasulatan yung ibang mga pangalan ng relihiyon. Binibigyan tayo ng karunungan kung paano tayo mag-edit dahil ito din po yung magiging basihan natin. Ito po yung kalooban niya, ang banal na kasulatan. Ito din ang timbangan ng ating paniniwalaan. Ito rin ang sukatan ng ating paniniwalaan. Ito rin ang hulog ng ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Kaya nga pagparito ng ating tagapagligtas susukatin lahat yung mga mananampalataya at di mananampalataya Kasi sa pagparito niya, kukunin niya na yung kanyang kaharian, isasama niya na sa langit. Nakukuha po natin, nakunawaan natin na kaya tayo naglilingkod na nasa physical iniintay tayo na kung pagparito niya magiging katulad niya tayo. Sinabi po niya yan sa Colossus chapter 3 verse 4, Roma chapter 8 verse 29 up to 30, 1 John chapter 4 verse 17, 1 John chapter 3 verse 2, Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Siya po ang nagsabi niyan. Katulad niyo rin akong tinawag na naghihintay na datnan akong tapat at mabuting katiwala na inaalala ko yung kanyang ginawa para sa kaligtasan natin lahat. Amen po ba? Amen. Wala pong bayad ito. Kaya yung mga iglesia sa bahay-bahay, ito na po yung panahon na talagang inire-restore niya na tayo. Muli niya na tayo, ibinabangon at itinatay yung matibay at matatag na kaharian na pinagtutubo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Paniwalaan na natin yung ating manunubos. Amen po ba? Amen. Tayo po ang itinayo niya, maluwalhating iglesia na walang dugis at kapintasan.
Dahil sa pagparito niya, yung nakikita natin sa personal na laman, mawawala na yung laman, mapapalitan na ng walang kabulukan. So ano na, magiging larawan yung mapalitan na ng walang kabulukan yung laman. Di magiging espiritu na rin tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Siya po ang nagsabi niyan, tagapagligtas natin lahat. Kaya napaka-dalisay nung kanyang kaharian na itinayo niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at karunungan. Mapalad yung mga tatawagin na makikilala natin yung ating tagapagligtas, ano? Amen po ba? Amen. Siya po ang nagsisertifikasyon o nagbibigay ng patotoo sa lahat ng mga tinatawag niya, iniimbitahan niya, pinipili niya, itinayo niya ang maluwalhating kaharian. Na tinawag niya na banal na bundok ng Sayon na ipinaghandanan ng tahanan sa langit. Book of Isaiah chapter 4 verse 5. Yan po yung pagpapatunay na may relasyon tayong lahat. Nakarelated lahat sa hula ng mga banal na propeta na ipinahayag ng mga banal na apostol ang kagandahang loob at kabutihang loob niya sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay na ipinangaral ng buong tapang ang katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Mga Amen. people of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Kaya po, hindi nyo ako pagdududahan dahil wala namang bayan dito ipinapangaral sa social media on the air. Kundi ang pakikinabangan natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng buong pamilya natin. Amen po ba? Amen. Kagaya ng kalamidad, kagaya ng epidemya, hindi inaasahan ng mga tao ang kumalat na salot na epidemya. Amen po ba? Amen. Huwag tayong papayag na masurpresa tayo sa muli niyang pagparito. Dadatnan tayo na wala tayong ginagawa. Ano bang hirap? Ano bang kalungkutan? Huwag po tayong papayag na hindi tayo maging bahagi ng banal na bundok ng Sayon. Naramdaman nyo, walang kaipokrituhan yung inihain niyang pag-ibig sa lahat ng mga tao. Nare-research nyo naman kami eh. May mga Bible tayong pagbabasihan at mapapakinggan nyo. Amen po ba? Amen. Kapag-aaralan nyo kung yung bang nangangaral na napanood nyo na naghahayag ng mabuting balita sa buong mundo eh. Totoo? Kasi may mga Bible tayong pagbabasihan ng paniniwalaan natin eh. Alam niyo yung tunay na sa Diyos na itinatayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ipinapangaral yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, yung katumparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin eh. Perfect! Sakto po tayo. Walang dagdag, walang bawas. Dahil ang sinusubaybayan natin na ipinapangaral na napapakinggan natin eh, may hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sa mga itinagda. Kaya nga po, sa pagparito niya, marami pang magaganap na mga pangitain na hindi natin inaasahan na darating. Kaya siya lang ang makapangyarihang Diyos na nagsugo upang ihanda ang kanyang buong sambahayan na itinayo niya ang maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan. Bagamat nasa laman, aalalahanin natin yung hula ng mga banal na propeta, tapat nating iingatan sa ating puso't isipan ang katwiran ng patotoo na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran na pinapahayag sa social media na ang Diyos ay pag-ibig. Paniwalaan na po natin yung ating nag-iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Dahil siya ang author ng mga author ng ating matuwid na paniniwala. Siya ang guro ng mga guro na naghain ng kanyang buhay sa kanyang banal na bayan. Ang bayan niya rito yung aalala ng patotoo. Amen po ba? Amen. Tayo ang kanyang sambahayan. Tayo ang kanyang templo. Tayo ang kanyang gusali. Tayo ang kanyang bahay.
na ang ulo ng kanyang bahay yung hukom ng mga hukom na tumubo sa atin sa walang kamuluhan, aral ng sanlibutan. Kaya nga paparito siya. Inihanda na tayo, nilinis na yung maruming lakad natin sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Hindi na tayo masisyak sa pagparito niya. Dahil iniingatan natin yung katwiran na ginawa niyang halimbawa na paniniwalaan natin lahat upang magkaroon tayo ng relasyon. Amen po ba? Amen. Ang may relasyon po na sagrado, paniniwalaan natin yung halimbawang ginawa niya, natutularan natin. Amen po ba? Amen. Basahin nga po natin sa bukod dyan yung ginawa niya na halimbawa upang masatisfy tayong lahat. Bukod dyan, chapter 13, verse 15. Amen. Tama po? 13 verse 15. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Nakuha niyo po, mga kapatid at kaibigan, naunawaan po natin. Amen. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa. Tignan nyo, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa. Sino po ang nagbigay ng halimbawa? Di ba yung ating tagapagligtas na paniniwalaan na tumubo sa atin sa maruming paniniwala ng sanlibutan? Upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan, sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinubuman ay dakila sa nagsubo sa kanya. Naunawaan po natin yung sinasabi ng ating tagapagligtas. Iginawa tayo ng halimbawa na tutularan natin. Kaya po yung mga iglesia na sagrado sa paniniwalang espiritual, may patotoo pong ginawa yung hukom ng mga hukom na paniniwalaan natin. Tutularan natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ipinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli upang mahayag ang lihim sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. O di may relasyon tayong lahat, sagrado, saksi tayo sa pagkabuhay niyang maguli. Natularan natin yung hirap na ginawa niya para sa atin lahat yun eh. Naramdaman nyo, mga kapatid at kaibigan, kung paano niya tayo tinubos. Iginawa pa tayo ng walang hanggang karakter. Nadarat na niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Aalalahanin natin yung kasaysayan na ginawa niya, na mananatiling kasaysayan, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ang kanyang salita ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Naunawaan po natin yung karakter na ginawa na paniniwalaan natin na magpasawalang hanggan, forever and ever, everlasting character. Ang Diyos ay pag-ibig. Isinuko niya yung pugtong na upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahanga kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Napakalalim. May pinauunawa sa atin yung John 3:16. Mahiwaga po ang katotohanan na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng katiyakan sa pag-iintay nating lahat. Kaya tayo tinatawag, pinauunawa na sa mga tinawag at pinili na sa pagparito niya, bedarat na siya mga tinawag at pinili na gumaganap ng katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Naramdaman po ba natin lahat at naunawaan natin kung sino ang nagtatak sa atin bawat isa? Kung sino ang nagpapatunay sa atin bawat isa? Hindi po sa kaisipan ng tao. Nakuha po natin, hindi sa kaisipan ng tao niya tayo patutunayan eh. Kundi sa kaisipan ng Espiritu Santo sa lahat ng kumilala at nanalig sa pangalan ni Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Kaya po gumawa siya ng halimbawa ng patotoo eh. Na tutularan natin yung patotoo na ginawa niya eh. Dahil siya nagtayo sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Mananahan na yung kapangyarihan sa puso't isip natin, yung katwiran ng patotoo. Siya din ang nagsesenyo sa bawat magiging participant at partakers ng kanyang katwiran.
So napakadakila po, ano, may iniintay tayo. Kaya tayo pinisan ng kanyang espiritu, ng kanyang karunungan. Kaya tayo pinagbabantay, kaya tayo pinagpupuyat May iniintay tayo. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagsasakripisyo, kaya tayo nagtitiis. Dahil hindi maisalarawan, hindi maliit yung iniintay natin na matutupad sa atin, bawat isa. So, pinauunawa na sa atin sa lahat ng mga naglilingkod, sa lahat ng mga sagradong iglesia sa mga bahay-bahay. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Cristo Jesus. Ang kumikilala sa isinugoy, kumikilala sa nagsubo. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi nung isinugo kung paano siya isinugo, isinugo rin niya tayo, nakatulad niya sa muli niyang pagparito Nasa aklat po ng John yan, chapter 17. Kaya po habang tayo naglalakbay, pagdating ng araw ng Sabat, nagkakaisa tayong lahat ng pagkilala at paniniwala. Nagkakaisa tayo ng doktrina. Na ang doktrina dito yung pinapangaral ng buting balita. Ito yung kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Cristo Jesus. Nadidinig na natin yung doctrines of Christ in the name of Jesus in the resurrection. Kaya po, tapat nating ingatan at paniwalaan yung katwiran ng patotoo. May relasyon tayong lahat. Iisang katawan tayong lahat. Iisang doktrina tinanggap at pinaniwalaan nating lahat. Iisang bautismo yung luminis sa maruming lakad natin dito sa mundo. Kaya tayo binotismohan nilinis tayo sa maruming lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Nilinis yung maruming budhi ng paniniwala natin sa sanlibutan sapagkat gagamitin niya na tayo na daong tahanan ng pakailan-kailan pa man. Mananahan na sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo na di nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na nahayag na sa social media on the air na ang Diyos ay pag-ibig. Mapalad po ang lahat ng tatawagin at pipiliin na makikilala natin yung tunay at isang Diyos natin na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Mga saksi niya tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Nahayag po yan in Book of Acts chapter 17 verse 31. Kaya nga tayong lahat ng mga nasa laman, iniimbitahan na ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba ang napakadalisay na relihiyon na inihanda niya na mga iglesia sa bahay-bahay, yung tutupad ng katwiran ng patotoo? Nakatala na sa langit ang banal na bundok ng Sayon. So nakagagala na sa kabila ng bilang tao na katulad niyo, naiyahayag po ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Na kung magkakaisa tayo ng paniniwala, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli, at tayo'y dumalangin at dumain, instant po, magkakaroon ng kasagutan. Nang epidemya, ililipas din yan. At itong nangyayaring epidemya, isang aral o isang babala sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Warning na po ito. O pag-observe tayo sa lahat ng mga bansa kung ano ba nangyayaring mga pangitain na nagaganap. Nakikita natin ang buwan talagang maliwanag na napaiikutan ng mga rainbows. Ang mga buhawi na nakikita natin sa social media. Amen po ba? Amen. Ang mga lindol. Yan po yung mga palatandaan na malapit na pumarito ang ating tagapagligtas. Kung siya ay malapit ng pumarito, may inihanda siyang mga umaalala ng patotoo. Amen po ba? Amen. At siya lang din ang may kapangyarihan upang magmulat at magpaalala sa atin ng lahat ng mga bagay na nangyari ang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katumparan ng hula ng mga banal na propeta. Siya lang po ang nagpapaalala sa mga tao niyan. Kaya po ang lahat ng bagay ay lilipas. At pagdating sa aklat ng Hebreo,
chapter 1, verse 2. Pakibasa nga po natin, mga kapatid. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa sa pasimula, sa pamamagitan ng kanyang salita, siya rin po ang nagsasalita sa panahon ng kawakasan. Amen. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Alin po ba ginawa sa sanlibutan? Na nagsalita ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Alin po ba ginawa niya sa sanlibutan? Kaya siya nagsalita. Ang sabi niya, lilikha ako ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng aking katwiran. Di po ba tayo mga iglesia sa mga bahay-bahay? Ang ginawa niyang maluwalhating iglesia na kanyang banal na bayan, na sariling pag-aari, na inihahayag natin yung karangalan ng tumawag sa ating bawat isa, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kadakilaan, inihahayag natin, pinaniniwalaan natin na Espiritu, walang laman, walang mga buto, yung ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, na sa panahon ng kawakasan, nagsalita siya sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Kaya po, iisa lang ang Diyos na kinikilala natin. Dahil ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kung magkagayon, ang bugtong na anak, ang panganay sa makasalanang sanlibutan, ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. O yung bunga pong sumasagana sa kaalaman at paniniwala, ano magiging larawan sa muli niyang pagparito? Di ba kung ano ang larawan ng panganay sa makasalanang sanlibutan, ng Espiritu, magiging Espiritu rin tayong katulad niya na mga bunga niya sa pagkapanganay, na inihanda niya na walang dungis at kapintasan, na dalisay na iglesia na itinala na sa langit ang pagpupulong dito sa sanlibutan. Kaya tayo nagpupulong, inaalala na natin yung nakilala natin na tumawag sa atin na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Siya ho ang naghanda sa ating lahat eh. Inihanda tayo sa paniniwalang espiritual na merong binhinang patotoo na nakaukit sa puso at isip natin. Hayag na sa labi natin yung patotoo. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Yan po yung katwiran na paniniwalaan natin na may relasyon tayong lahat. Lali niya tayong lahat sa pagbabagong lahing espiritual. At mga taong bago tayo sa paniniwalang espiritual lahat. Amen po ba? Amen. Yan po yung genuine doctrines na galing sa langit. Hindi sa sanlibutan yung karunungan na galing. Ano po? Sa langit. Kaya nakagagalak sa Panginoon Diyos sa panahon ng kawakasan na mapalad yung mga nalalabi na iniimbitahan na sa gawain ng banal na bundok ng Sayon. At ang pangangaral po ng kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos, hindi po kung saan natin ito madidinig. Amen po ba? Amen. Sa Book of Joel, chapter 2, verse 1, hipan ninyo ang pakaka sa Sayon. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na hihipan ng trumpeta sa banal na bundok ng Sayon. At ang sinasabi sa hula ni Propeta Joel, manginig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya po itinideklara natin sa Joel chapter 2 verse 30, 31 to 32. Pakisubaybayan nyo kami, pakibasa natin. Na sa lahat ng tatawag sa pangalan ni Jesucristo, yaon lamang mga tinawag at pinili. Yaon lamang mga nalalabi. Amen po ba? Ang kaligtasan sa banal na bundok, nasa ayon tayo pinapupunta eh. Kaya dito tayo magpasakop sa pamamahalang espiritual ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya ito po isang karunungan na napakadalisay at napakadakila
na sa bawat magiging participant, binibigyan na tayo ng karunungan at unawa kung paano natin mai-edit yung dalisay na relihiyon. At sa sino mang nagtatanong kung paano makikilala yung dalisay na relihiyon, eto na po yung panahon na makikilala natin yung dalisay na relihiyon na nakatala sa langit. At ang dalisay na relihiyon dito yung lahat ng nakakarinig na maglalagat na ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas ng paniniwala. Nasaksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. At binibigyan na tayo ng katiyakan at kasiguraduhan sa pag-iintay at pagbabantay natin na darating siya, daratan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. May pag-asa tayo sa pag-iintay natin, kaya tayo inimbitahan na nagpupulong at ang pinagpupulungan natin dito yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba tayo? Amen. Mga kapatid at kaibigan, kaya po hindi na pagkaraniwan yung nangyayari dito sa mundo Mga paalala nato, mga preparasyon nato, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Kaya sabi niya sa Book of Acts chapter 7, verse 48 to 49, ang langit ang aking luklukan, ang lupa tungtungan lang ng aking mga paa. Anong anyong bahay ang itatayo nyo sa akin? Sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo pinagtatayo ng konkretong building. Amen po ba? Amen. Dahil ang langit ang luklukan niya, yung lupa ka, tungtungan lang ng kanyang mga paa. Hindi siya magkakasya sa building. Tama po ba? Amen. Ngayon, saan siya mananahan? Sa bawat individual na mga iglesia, sa mga bahay-bahay, mapapakinggan yung tinig niya. Gagawin niya tayong dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Binasa niya po ito in Book of Psalms 132 verse 13 up to 14. Pakibasa niyo po. Binasa niya na ang bawat individual na iglesia na nakakarinig at nakakapanood na pagpapangunawaan na at maunawaan na yung ipinapangaral na kabutihan niya at kagandahan loob sa lahat ng mga tao sa buong mundo sapagkat ayaw niya mapahamak ang mga tao. Paniwalaan na natin yung ating tagapagligtas na si Jesucristo na Espiritu, walang laman, walang mga buto. May tatak tayo ng katuwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Siya nag-ukit, siya nagtanim sa puso natin. Siya nagsulat niyang katuwiran ng patotoo sa isip natin. Na lumabas sa labi natin yung katuwiran ng patotoo na hindi nawawalay sa labi natin yung ating pananampalataya. Naramdaman niyo yung pagtatayo niya sa atin, yung daratnan niya tayo, mga tapat at mabuting katiwala. Kaya nagsalita po siya sa panahon ng kawakasan. Kaya tayong lahat, bagamat maraming sangkap ang kanyang sambahayan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga, siya po ang tumatawag. Amen po ba? Amen. Tinawag niya tayo, susunod tayo sa tumawag sa atin. Pinili niya tayo, makikilala natin yung pumili sa atin at yung tumawag. Na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya sinabi niya, magtiis tayo hanggang wakas upang magkaroon tayo ng kaligtasan bawat isa. Dahil talagang mababat-bat po ng pagsubok ng mga tao dito sa ilalim ng silong ng mga langit. Talagang napakadakila na yung isa na lang ang pag-asa na ipinagkakaloob sa atin upang tayo huwag matakot dito sa sanglibutan. Amen po ba? Amen. Kasi ito palang epidemya, talagang ang mga tao talagang natatakot na at hindi nga tayo po pwedeng malapitan magkakaharap-harap dahil yung virus hindi natin kilala yung virus kung yung kaharap natin may virus. Amen po ba? Amen. Pero ang Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang napakadakilang Diyos na puspos ng pag-ibig ang naghanda sa kanyang kaharian na hindi lalapitan ng virus Amen po ba? Amen. Dahil makapangyarihan siyang Diyos. Na sinabi niya sa Book of Psalms ang tolda ng banal na bundok ng Zion hindi lalapitan ng salot at hindi lalapitan ng masamang mangangaral. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak po na ipaalala sa atin yung mga
mahabang panahon na nangyari na hindi natin nakita, na ngayon talagang iminumulat sa atin yung maliwanag na maunawaan natin yung mga hula ng mga banal na propeta na hindi natin nakita, na ngayon klarong-klaro na nauunawaan natin yung paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Ang buhay pong walang hanggan, 1 John chapter 5 verse 9, 10, 11, and 12. Meron pong patotoong pinaniniwalaan, may patotoong tumatahan sa puso at isip, may katwiran ng ating hari na mga hari at hukom na mga hukom. Dahil yung ating tagapagligtas ang naglagay ng katwiran ng patotoo sa puso natin. Siya yung nagtanim ng katwiran sa puso natin at siya din yung nagsulat sa isip natin ng patotoo na hindi nawawalay sa labi natin, na binibigkas natin yung katwiran ng patotoo na inilagay niya sa puso natin, na lumalabas sa puso natin at labi natin yung katwiran ng patotoo, na may mga tatak tayo ng binhi ng patotoo ng ating manunubos. Amen po ba? Amen. Aminin natin na talagang paparito siya. May babalikan siyang kaharian. At yung mga tinayo niyang kaharian, yung mga tapat sa sumpaan. Amen po ba? Amen. Yung mga tinatakan sa puso ng katwiran ng patotoo. Naramdaman natin na yung manunubos natin ang nagtatatak ng patotoo sa puso at isip natin. Siya yung nagsusulat ng katwiran ng patotoo. Siya yung naglagay sa labi natin na lumalabas yung katwiran ng patotoo na itinanim niya sa puso natin. Amen po ba? Amen. At siya rin ang luminis ng maruming budhi natin. Amen po ba? Amen. Kaya ang bawat individual na magiging bahagi ng katwiran ng patotoo, ang kaharian ay itinayo niya. Kaya po yung pong talaga nga itinayo ng Panginoon Diyos, maunawaan natin na mayroong ipinapangaral na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta at nangyari po ito't natupad na ipinangaral naman ng mga banal na apostol sa mga iglesia sa bahay-bahay yung paniniwalaan nating katwiran. Yung po mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, meron pong mga tatak ng binhi ng patotoo sa puso. May katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Kaya ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga, the same yung ating paniniwalang lahat. The same yung doktrina na napakinggan natin, na pinaniwalaan natin. The same yung tatak ng patotoo na nakatatak at nakatanim sa puso at isip natin na hindi nawawalay sa labi natin. Nararamdaman nyo parang isang panaginip lang na makasalanan tayo nung tawagin tayo bigla tayong nagising at namula tayo sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Kung paano kung inihanda, gayon din niyang inihanda ang lahat ng mga iglesia na talagang tapat na magtitiwala. Na ito yung kaparaanan niya upang ihayag natin yung kapurihan niya, yung karangalan niya, yung kaluwalhatian niya, yung kadakilaan niya. Di po ba ito yung napakadali siya na tungkulin natin bilang tao? Ito yung napakadakila nating tungkulin dito sa mundo. Kaya tayo naging tao. May aalalahanin tayo, may paniniwalaan tayo, may iahayag tayo, may papupurihan tayo. Papupurihan natin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. May paniniwalaan tayong sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari yung sinabi niya, na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng lahat ng hula ng mga banal na propeta. Maliwanag po ba sa atin? May pinaghuhugutan tayo na paniniwalaan na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng lahat ng mga sinabi niya sa mga banal na propeta. Meron tayong paniniwalaan na hula ng mga banal na propeta na sa pasimula ay nagsalita ang Panginoon Diyos. Na sa panahon ng kawakasan sa pamamagitan ni Jesucristo ay lilikhain niya ang maluwalhating iglesia sa sanlibutan na walang dungis at kapintasan. Nagsalita siya sa panahon ng kawakasan sa pamamagitan ni Jesucristo na paglalagaan natin ng paniniwala, ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa upang tayo ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So hindi po nawawala ng kabuluhan doon sa mga nakakarinig at paniniwalaan natin yung napapakinggan nyo
na bilang tao, katulad nyo rin ako, pinaniniwalaan ko yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, katulad nyo rin akong tinawag upang tapat na ingatan at paniwalaan yung katuwiran ng patotoo. O di may iniintay tayo na sa pamamagitan ng paniniwala ay itinayo niya tayo. Iingatan natin at huwag na tayong magbabalik pa sa pinanggalingan natin walang kabuluhang paniniwala. Kundi pagsisisihan na natin yan. May pinagsisisihan tayo dito sa sanlibutan na nadaya tayo ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo na tayo yung tapat na katiwala. So napakadakilang pag-ibig ang inalay niya sa ating lahat. Kaya po may iniintay tayong di malirik na kagalakan darating pa sa pag-iintay natin eh. Maliwanag po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan, Amen. ano ang mga bagay na nakikita natin sa mundo? Ipunin man natin yan, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundo. Tama po ba? Marami ng halimbawa na ipinakita sa kasaysayan ng mundo, sa mga trilyonaryo at bilyonaryo. So naiiwanan lang yung mga pinagsikapan nilang kayamanan. At yun naman ipinagpapatuloy ng kanilang mga naging lahi at mga pamilya. Pero nakikita natin na maliwanag sa sikat ng araw na anumang material na bagay na nandito sa mundo ay lumilipas at kumukupas at nasisira at namumulok. Amen po ba? Amen. Ngunit itong ipinamamana niya sa kanyang buong bayan, sa kanyang sambahayan, eh hindi po lilipas ito, kundi mananatili magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Kaya tayo tinatawag ng mga conqueror, mga strangers, mga malalakbay, mga refugees. Naunawaan na natin ngayon na hindi tayo taga-mundo, kundi tayo mga taga-langit. Alam natin na yung mga taga-langit bagamat nasa pisikal na kalagayan naghihintay at nagbabantay na ng katuparan na sa pagparito ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom ang Panginoon ng mga Panginoon Alam na natin at naunawaan natin kung yung kumahayag siya sa langit mahayag din tayo katulad niya. Roma chapter 8 verse 29. Pakibasa natin dyan mabuti, unawain natin mabuti at kung maunawaan na natin, ilagat na natin yung ating pananampalataya sa lahat ng hula ng mga banal na propeta na pinangaral ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. So siya magpapalago sa atin ng pagkilala at paniniwala. Nasa mga bahay-bahay tayo, namamahinga tayo. Once na tayo mag-meditate, magbulay-bulay araw at gabi, siya po ang nagpapasagana ng karunungan at kaalaman ng paniniwala, pag-asa, pag-ibig. Siya nagbibigay ng tagumpay sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin na isa lang ang doktrina na paglalagakan ng ating pagkilala at paniniwala lahat. Kaya maging neutral lang tayo bilang nasa laman dito sa mundo. Kung ano man yung dumating sa atin, pasalamatan natin sa Panginoong Jesucristo. Kung ano man yung mga pagpapalang na-intercept natin dito, pero mas more na talagang unahin natin ang Panginoon Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. God, love, above all. Ang Diyos una bago ang lahat. Amen po ba? Amen. Kaya tayo naglalakbay, nabubuhay tayo sa pananampalataya. May watawa tayo at may katwiran tayo ng hukom na mga hukom na inaalala na ipinako siya sa krus, tanda ng pagtutubusin ng kasalanan ng marami, nationwide, worldwide. Mapalad yung mga tatawagin at hihirangin, aalalahanin natin yung kamatayan sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. O tayo binigyan niya ng kumpletong baluti na kasuutan na pinamumuhay natin. Kaya walk by faith, living by faith. Naramdaman natin, naunawaan natin kung paano natin gagamitin yung salitang living by faith, walk by faith. Kung nabubuhay tayo sa pananampalataya, saksi tayo sa lahat ng hula ng mga banal na propeta na pinahayag ng mga banal na apostol, na katuparan ng hula ng mga banal na propeta, saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Yan po yung salitang living faith. Walk by faith. Naramdaman natin, mga kapatid at kaibigan, naunawaan natin na ito din yung spiritual transformation.
Na kung mahayag siya sa alapape, mahayag din tayong kalarawan niya. That is spiritual transformation. May magaganap pa sa ating lahat. Yan po yung hiwaga na sinasalaysay ni Apostol Pablo sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Kaya po, pakikuha natin yung ating mga banal na kasulatan at subaybayan nyo kami, ano? Ito na nga talaga kaparaanan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na pag-asa na meron tayong buhay ng pag-asa sa pag-iintay. Ano po? Naramdaman nyo ba na wala na rin kabuluhan ng yaman at pera na ginagamit natin pagka dumadating na isalot sa mundo? Naramdaman po ba natin? Dahil itong epidemya pinaramdam niya no? Biruin nyo, sa kasaysayan ng Pilipinas sa kasaysayan po ng Pilipinas ako po nagagalak sapagkat maraming mga Pilipino ang nagalak sa ating Pangulo. Nung magbigay siya ng ayuda sa mga Pilipino, nakatulong po yan sa kahirapan ng mga Pilipino na inilayo tayo sa magkahawahan tayo sa epidemya na dumating sa ating bansa. Amen po ba? Amen. Kaya kung tayo magkakaisa ng paniniwala, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli, iisa lang yung kikilalanin nating tagapagligtas at kung tayo dumadalangin, mapapakinggan niya tayong lahat. Dahil iisa lang ang paniniwala nating lahat, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ipanalangin natin yun, namamahala ng ating gobyerno, ng ating Republika ng Pilipinas, yung ating Pangulo, yung kanyang mga kabinete, yung mga senador, kongresista, yung mga gobernadors, yung mga city mayors, yung mga barangay captains. Nakita naman ng dalawang mata natin na talagang andun yung concern nila sa mga taong katulad nila. Amen po ba? Amen. Upang maingatan din ng mga leader natin, yung mga taong katulad nila. Pero ito po ay sa kalooban ng Panginoon Diyos nangyayari, bagamat meron mga pagsubok ang ating bansa at ang mga karating bansa ng Pilipinas. Ako'y nananampalataya na may darating na isang umaga sa atin na talagang parang isang panaginip lang, na talagang ang mga Pilipino ay magagalak sapagkat ang Pilipinas ay makikilala ng lahat ng mga bansa. Amen po ba? Amen. Sapagkat dito sa silangan, sa bansang Pilipinas, sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Dito po makikilala ang dalisay na relihiyon. Dito po makikilala na ipinapahayag na ang kabutihan at kagandahang loob niya. Dito na ipinakikilala yung karangalan niya. Dito na ipinakikilala yung kapangyarihan niya. Naiisa lang ang dalisay na relihiyon na pinili niya, na ginawa niya at ninasaan niya dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. In Book of Psalms chapter 2 verse 6, yung kanya pong hari na namamahala sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, saan po inilagay? Sapagkat ang aking hari ay ilalagay ko sa aking banal na bundok ng Sayon. Alin po yung hari na inilagay sa bundok ng Sayon? Yan po yung watawat, yan po yung katwiran ng hari ng mga hari. Ang katwiran po ng hari ng mga hari na may relasyon tayo, binuhay siyang maguli. Nakilala natin yung pinaglilingkuran natin at kilala naman tayo ng pinaglilingkuran natin. Dahil kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba tayong lahat? Amen. Napakadakilang pag-ibig na inalay niya sa buong mundo itong kahayagan na sa pamamagitan ni Kristo Jesus naglagay na siya ng itinakda niyang katwiran na ipapahayag na sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon ng pag-ibig niya. Amen po ba? Nakagagala po dahil sa bawat individual na magiging participant ng Panginoong Jesucristo nakatala na tayo sa langit Amen po ba? Amen. Binibigyan tayo ng katiyakan sa napapakinggan at napapanood natin at paniniwalaan natin na meron tayong katwiran ng patutulong ating tagapagligtas yung pinaniniwalaan natin. Kaya po tayo nagse-celebrate, nagdiriwang. Ito yung tinatawag na Passover Feast. Sa Tagalog po, yung Passover Feast. Lalagpasan tayo ng mamamatay. Nakuha po ba natin? Amen.
Ibig sabihin, maraming darating talagang epidemya, ano? Kaya nagbukod siya ng selebrasyon na kanyang itinakda na nagpupulong tayo at ang inaalala natin sa pagpupulong natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana na gumaganap at umaalala. Di ba ito po yung paniniwala natin na buhay? Amen po ba? Buhay ang pag-asa. May iniintay tayo na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Buhay na buhay ang pag-asa, buhay na buhay ang kapangyarihan at karunungan niya, ang presensya niya sa lahat ng mga tao na nahayag ang kabutihan at kagandahang loob niya, nationwide, worldwide. Wala po itong bayan, pero pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng kaluluwa at kaligtasan ng buong pamilya natin. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na talagang ang habilin, talagang isang aral po itong dumating na epidemya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Tingnan nyo, ang unawain natin, ang tagal na ng COVID hanggang ngayon, wala pang natutuklasang pangkontra sa salot. Amen po ba? Amen. Lahat naman tayo mawawala dahil tayo galing sa alamok. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na natupad na ang hula ng mga banal na propeta, kaya siya isinugo, naghanda na siya ng isang bayang banal na babalik na sa langit, yung kanyang banal na bayan. Amen po ba? Amen. Dahil yung bayan na inihanda niya, yung mga kalipunan ng mga mananampalataya na nangalan sa buong sanlibutan, na ilan man ang tawagin at piliin niya, na iahalal niya isang matibay at matatag na kaharian na nakatala sa langit ang pagpupulong natin sa sanlibutan sa paniniwalang espiritual. Tinawag niya yung kanyang banal na bayan na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Kaya po meron tayong katiyakan sa pagbabantay at pag-iintay at pagpupuyat natin na daratnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? May inaalala tayong patotoo ng hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon. Si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Si Jesus po ang Panginoon ng mga Panginoon na nagtayo ng kaharian sa pamamagitan ng pagkilala sa hukom ng mga hukom. Tayo ang pinamamahalaanan niya, tayo ang pinamumunuan niya. Siya po ang nagtayo. Maliwanag po ba? Amen. Siya din ang nagtala ng pangalan sa langit na tinawag niya na banal na bundok ng Sayon. Mga saksi sa pagkabuhay niyang maguli. O di may relasyon tayong lahat. Maliwanag po ba na may relasyon tayo? Saksi tayo ng ating tagapagligtas. May patotoo yung may mga relasyon. Mga new creature yung may mga relasyon. Mga lahi ng ating tagapagligtas at pagbabagong lahing espiritual yung may mga relasyon. Mga tinatakan ng ating hukom ng mga hukom yung may mga relasyon ng patotoo. Itinanim sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo, yung watawat ng hari ng mga hari. Hindi nawawali sa labi natin yung watawat ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Nakagagalak po pagdating ng Panginoong Jesucristo na nakahanging on the air. May mga tatak tayong lahat ng katwiran ng patotoo Nakagagalak po na sumalubong tayo dahil talagang inilagay niya tayo sa maraming pagtitiisan at sakripisyo. Amen po ba? Amen. Kaya nga inaantay na tayo ng mga anghel dahil tayo yung mga naglalakbay dito sa sanlibutan na mananagumpay na dalisay na reliyon. Amen po ba? Iisa lang po ang dalisay na reliyon na nakatala sa langit. Kaya po dun sa lahat ng mga iniimbitahan, sa lahat ng nagtatanong kung paano makakilala yung dalisay na reliyon, mga iglesia po ng mga tao ang dalisay na reliyon na tinatawag na ng Panginoong Jesucristo na makikilala na yung tumawag. Dahil yung ating tagapagligtas si Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Nahayag po yan. Hindi pa nga tayo tao, nahayag ni. Pinatunayan sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa. Nang siya'y buhayin maguli sa ikatlong araw. Na sa katwiran ng pagkabuhay ng maguli, ahatulan po ang mananampalataya at di mananampalataya. Amen po ba? Kaya po, iisa lang ang paglalagakan natin na meron tayong buhay na pag-asa.
Dahil lahat ng mga bagay na nakapaligid sa atin, na nakikita natin, ay maglalaho na yan. Pero yung pag-asa na ipinagkaloob sa atin ng mga saksit nagpapatuto sa pagkabuhay na maguli, buhay na kung siya'y mahayag, sinabi niya doon sa mga iniimbitahan niya, sa mga gaganap, sa mga makakakilala sa Kanya, sa mga maniniwala sa Kanya, magpapatuto sa pagkabuhay na maguli. Sinabi niya na hindi tayo mapapahiyang lahat. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig, wala siyang itinatangi, iniimbitahan niya lahat, any religion. Siya lang po ang nagbukas ng aklat ng kordero sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Tao rin akong katulad nyo na ginagamit niya, na ipahayag ko yung kanyang kabutihan sa lahat ng mga tao. Kaya po bilang tao, nakakaramdam din ako ng paghihina, ng kalungkutan, ng hilahin. Pero purihin ang Panginoon Diyos dahil sa pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ng kabalisahan, lahat ng kalungkutan ko ay patuloy ako nagpapakumbaba at patuloy ko sa kanyang itinitiwala at dinadalangin ng lahat ng mga bagay hanggang sa mapagtagumpayan natin bilang kanyang kaharian ang lahat ng mga hilahin dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. So, kailangan natin maging matatag. Ito po yung Hebrews chapter 12 verse 22. Pakisubaybayan nyo kami. At ito na yung talagang bulay-bulayin natin na talagang magrema sa puso't isip natin. Dadagpwat na agsilapit kayo sa bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalakitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Saan ho iniuutos sa lahat ng mga nakakarinig? Dadagpwat, nagsilapit kayo sa bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Ano po iniutos dito? Saan tayo lalapit? Sa bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Tignan nyo, dito tayo pinapupunta. No? Sa pangkahalatang pulong at sa iglesia ng panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Tignan nyo po, yung mga taong pinasakdal sa espiritu. Nakatala na sa langit ang pagpupulong ng mga iglesia na panganay na nakatala sa langit. Amen po ba? Ano ho pangalan ng iglesia na nakatala sa langit sa pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit? Ano ho pangalan? Dadagpwat na magsilapit na kayo sa bundok ng Sayon at sa bayan ng Diyos na buhay. Amen po ba? Eh, ang panganay ho dito yung ating tagapagligtas na isinuuwa. Amen po ba? Tignan nyo, lahat ng maniniwala sa panganay sa makasalanang sanlibutan nakakatala na sa langit. At sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal sa paniniwala. Pinasakdal tayo sa paniniwalang espiritual, makasaksi tayo sa pagkabuhay na magmuli ng panganay sa makasalanang sanlibutan. Kaya nga nagsuko siya na panganay na nilalang niya sa sanlibutan upang maging bunga niya tayo mga iglesia na naniniwala sa panganay sa makasalanang sanlibutan na nakatala sa langit, na pinasakdal tayo sa paniniwalang espiritual na mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Naunawaan po natin na ang tinutukoy na bundok ng Sayon dito na bayang ng Diyos na buhay ay tayong mga nalalabi na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Nagaganapin natin to, ipapahayag natin to sa buong mundo na ang Diyos ay pag-ibig upang ito ay marinig din ng kapwa natin mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Di po ba ginagamit niya tayo na pasaganain sa paniniwalang espiritual yung mga katulad natin na mga naligaw sa sanlibutan ito sa paniniwalang espiritual? Ginagamit niya tayo sa mga kapatid natin na mga
hindi maabot ng pananaw natin dahil nangalat ang mga iglesia sa mga bahay-bahay sa silangan, kanluran, timog at silaga eh. Kaya nga sinubo niya yung buktong niya anak na panganay sa makasalanang sanlibutan eh. Tayo magiging bunga ng panganay eh. Na kung ano yung larawan ng panganay eh, gayon din ang magiging larawan ng mga kapatid niya sa pananampalataya. Amen po ba? Napakaliwanag at napakadalisay na halimbawa ito na paniniwalaan natin na ginawa ng Panginoon Diyos eh. Upang ma-cover niya tayo sa spiritual transformation na habang nandito tayo sa physical na kalagayan eh, sa paniniwalang spiritual eh, nagkakaisa tayo ng paniniwala na nilinis niya tayo sa maraming lakad ng paniniwala ng sanlibutan, na tinatakan niya tayo ng katuwiran ng patotoo upang tayo magbantay na at maghintay na sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sa panganay na matuwid, sakdal, sa Kanya lang tayo magkakaroon ng relasyon. Amen po ba? Amen. Na kung ang larawan ng panganay ay espiritu, gayon din ang magiging larawan ng bunga ng panganay, na kapatid ng panganay. Sa lahat ng mga iglesia, sa mga bahay-bahay na maglalagak na ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas at buong kaluluwa sa paniniwalang espiritual, tayo ay nagbabantay sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo mga tapat na katiwala. Iingatan natin yung patotoo sa puso't isip natin. Pagsisihan na natin yung walang kabuluhang lakad ng sanlibutan. Amen po ba? Manindigan na tayo. Dahil ito na po yung kawakasan, mapanganib na. Kaya po ang kaligtasan ay meron paninindigan. Nakuha na natin yung sinasabi, ang pangkahalatang pulong ng mga iglesia, ng mga panganay nakatala sa langit. Eh tayo ang bunga ng panganay eh. Tayo kapatid ng panganay sa pagbabagong lahi eh. Tayo lahi ng panganay eh. Amen po ba? Kaya nga, new creature tayo, mga taong bago sa spiritual na paniniwala. Eh dahil kumahayag yung panganay sa alapape, mahayag din yung mga taong bago sa paniniwalang spiritual na katulad ng panganay eh. Amen po ba? Nararamdaman nyo yung ipinagkakaloob sa ating regalo na buhay na walang hanggan? Na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Kaya po mga sagradong iglesia sa mga bahay-bahay yung inihahanda niya na iniimbitahan niya sa huling hapunan at saka salang magaganap. Amen po ba? Siyempre, kung ano nga larawan ng lalaki na may kasintahan doon sa babae sa maluwalhating iglesia eh. Sa pagparito ng kasintahan ng maluwalhating iglesia ng babaeng malinis eh. Kung ano larawan ng kasintahan eh, magsasama na sila. At magiging isang espiritu na sila. Amen po ba? Amen. Kaya tayo rin ang ipinaghanda ng huling hapunan na ipamumuhay natin ito eh. Ito po yung pagkain ng kaluluwa natin na nagpapatibay sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Pagdating sa verse 24 ng Hebrews chapter 12 eh, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Tingnan niyo po, dito lang tayo magiging mabangong samyo at hain, no? Kasi si Abel nung maghain si Abel ng anak na panganay ng Cordero nagalak ang Panginoon Diyos Sinamyo niya yung taba na nasusunog ngayon yung buktong na anak ang isinubo sa sanlibutan upang lahat nung tinawag ng buktong na anak na naniniwala sa buktong na anak na may katuwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli tayo rin yung mabangong samyo at harin at amoy sa kanyang amen. Amen po ba? Amen. Ito, winisik na yung salita ng katuwiran ng patotoo at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Pag-ingatan ninyong kayo, huwag tumanggi sa nagsasalita. Sapagkat kung hindi nakataan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Kung dito pa lang po sa lupa, tatanggihan natin yung nagpapahayag dito sa lupa. Mas lalo na yung paparito na nasa langit. Mas lalong
hindi natin siya makikilala dahil yung isinugo niya rito, tinanggihan natin yung nagbabalita dito sa lupa. Lalo na pagdating na nung ating iniintay, lalo hindi na nila makikilala Amen. dahil mapupuspos na ng takot yung lahat ng nagtanggi sa nagbabalita sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kung dito lang sa lupa, hindi natin masumpungan yung kaluwalhatian ng ating tagapagligtas doon sa nagsasalita sa inyo Kaya ang bilin dito, huwag niyong tatanggihan Amen po ba? Amen. Pag-ingatan ninyo kayo, huwag tumanggi. Ito po, sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan nagsisihiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Lalo na tayong hindi makakasumpong kung mismo yung galing sa langit na ibabalita, kung hindi dito sa lupa. Kaya sabi sa atin lahat, pag-ingatan natin yung nagbabalita sa atin dito sa lupa. Amen po ba? Amen. Eto, nakalagay dito, nakasulat. Pag-ingatin ninyo kayo, huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan na mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan sa nagsisiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Tingnan nyo. Ay, yung binabalita ko, galing sa langit itong binabalita ko. Paano pa natin masusumpungan? Kung ibinabalita kung nasa langit dumating lalo na natin hindi masusumpungan kung tatanggihan natin yung nagbabalita dito sa lupa. Amen po ba? Amen. Verse 26, na ang tinig na yaoy nagpayanig noong ng lupa, datapot ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Tignan nyo, yung tinig na nung minsan pa nagpayanig na ng lupa, sinabi niya ngayon hindi lang lupa ang yayanigin niya, kundi pati ang langit. Ano pa yayanigin dito? Mga kapatid at mga kaibigan, unawain po natin mabuti, malalim ang grammar ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ano po? Ang yayanigin niya na po dito sa panahon ng kawakasan, ang paniniwala ng lahat ng mga tao sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Kaya po sa panahon ng kawakasan, binabago niya at nililinis niya yung maruming lakad natin ng paniniwala. Amen po ba? Upang ipamuhay na natin yung mabuting balita na paniniwalaan natin, nasaksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. Dahil talaga marami pang darating na pagbabago na hindi natin iniisip at hindi natin inaasahan. Mga unexpected po itong darating nito na mamamangha ang mga tao sa buong sanlibutan. Dahil sinabi niya, minsan ko pang yayanigin, pati ang lupa, maging ang langit. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa, datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. At itong salita na minsan pa, at itong salita minsan pa, ay pinakakahulugan ang pag-aalis niya ng mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Ano po ang aalisin niya dito? Pinakakahulugan ang pag-alis niya ng mga bagay na niyanig. O, tingnan nyo, yung mauuga pala rito sa paniniwala ay aalisin niya. Amen po ba? Naunawaan natin? Itong salita, minsan pang ay pinakakahulugan ng pag-aalis niya ang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga bagay na hindi niyanig. Ano po ang hindi mayayanig dito? Yung mga iniimbitahan, yung mga tinatawag na iniuukit na sa puso't isip natin yung katwiran ng binhi ng patotoo na saksi tayo sa pagkamuhay na magmuli. Yan po yung hindi na mayayanig sa atin. Pero yung mga bagay na ginawa dito na nakikita natin, mayayanig po yan, mawawala po yan. Amen po ba? Amen. At yung mga bagay na hindi mayayanig, yung may mga katwiran na itinanim sa puso natin, iniukit sa puso natin yan, isinulat sa isip natin yan, inilagay sa labi natin yan, hindi nawawala, isaksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli, nagpapatotoo tayo. Amen po ba?
Inihahayag natin yung kabutihan ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa buong sanlibutan, ang Diyos ay pag-ibig. Mapalad ang sino mga tatawagin at pipiliin at isasama sa isang matatag at patibay na kaharian na itinala sa langit at tinawag na banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. O, di may pag-asa tayo na daratnan tayo mga tapat at mabuting katiwala sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. So, kahit na natin yung mga anak natin na palakihin na natin sa paniniwalang espiritual na may patotoo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng buong ng mga hukom at hari ng mga hari. Amen po ba? Amen. So, ano po ang kabilin-bilinan sa mga itinakdang tagapagmana na iniimbitahan na maghintay at magpuyat na sa panahon ng kawakasan? 1 John chapter 2 verse 7. Ito po sa inyo, doon sa mga may mga tatak na naligaw at tinawag at nilinis upang gawin dakong tahanan magpakailan-kailan pa pa yung ating puso't isipan ang katuwiran ng patotoo. Tungkol sa inyo, ang pagkapahit na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tingnan niyo po, may tinanggap tayo na katuwiran doon sa nagbigay sa atin. Tungkol sa inyo, ang pagkapahit na sa kanya inyong tinanggap. Tingnan niyo, may tinuturo ditong kanya'y inyong tinanggap na nananahan sa inyo at hindi niyo kailangan kayo turuan ng sino man. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungaling at kung paano kayo'y tinuruan ito ay gayong kayong manahan sa kanya. Manatili tayo sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Tapat natin ingatan yung katwiran ng patotoo dahil yan yung nakaselyo sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin. Walang dagdag, walang bawas. Dahil ang ating tagapagligtas ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinubaybayan natin na magliliwanag ito sa buong mundo at ang magpapakilala rin ng tunay na kaharian yung ating tagapagligtas na nagtayo, na tumawag sa atin, na nakilala natin. Amen po ba? Amen. Na siya lang ang may tinig at kapangyarihan na namamahala sa kanyang banal na bayan na nakatala sa langit ng pagpupulong dito sa sanlibutan sa paniniwalang espiritual na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli na siya rin ang nagbigay ng pangalan sa maluwalhating iglesia na nakatala na sa langit ng pagpupulong na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Tingnan niyo, mumunting mga anak, ang bilin sa atin, no? Ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa katwiran niya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Amen po ba? Amen. Tignan nyo, di talagang paparito siya at may babalikan siya. Amen. Amen po ba? Kaya sa paligsahang espiritual mararamdaman natin na talagang makikilala natin na yung itinayo na tagapamahala sa dalisay na relihiyon alam kung ano pangalan ng dalisay na relihiyon na nakatala sa langit ng pagpupulong dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kasi nag-iisang pangalan lang yung nakatala at nakarecord sa langit na mga itinakdang tagapagmana na tinawag at pinili na ginugunita na natin at inaalala at pinaniniwalaan natin yung katwiran ng ating napakadakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Tayo po yung dalisay, yung napakadakilang relihiyon na inihanda niya na nakatala na sa langit. So nakagagalak sapagkat nandito pa lang tayo bilang malalakbay sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang habag at awa. Pinauunawa niya na sa atin, no? Ginaganap natin yung katwiran ng patotoo. Recorded na tayo sa langit. Di po ba nakagagalak? Certified na agad yung dalisay na relihiyon at itinala niya sa langit ang pagpupulong, ang banal na bundok ng Sayon. Certified na agad. Amen po ba? Amen. Tiyak na natin. Kaya nga sabi niya, siya ang daan at katotohanan at buhay.
Walang makakaparoon sa kanyang Ama kundi siya pamamagitan niya. Yung daan po rito, yung katwiran ng ating tagapagligtas, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Sinabi niya kung saan ako naroroon, doroon kayong lahat na mga tinawag at pinili ko. Amen po ba? So nakakagalak, masusundan natin yung ating manunubos. Ano? Bilin dito kay Apostol Pedro. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ano ho pangalan ng bayan na sariling pag-aari ng Panginoon Diyos na inihayag natin yung karangalan nung tumawag sa atin dito sa madilim na sanlibutan? Tignan niya yung bayan pag-aari ng sarili ng Panginoon Diyos lahat ng sasaksi magpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli ng ating tagapagligtas tayo ang bayang sariling pag-aari niya Alam mo mangangaral kung ano ang pangalan ng bayan ng sariling pag-aari ng Panginoon Diyos na katala sa langit. Amen po ba? Amen. Kasi sinabi na sa mga banal na propete, yung pangalan ng lahat ng mga iglesia sa bahay-bahay na magtitiwala at maglalagat na ng pananalig at paniniwala sa ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Sinabi na tayo ang katuparan ng hula nila na ang iglesia ng pananalig na sa ayon ang ipinagandaan ng tahanan sa langit. Covered na tayo ng divine protection Amen po ba? Amen. Angganisay na relihiyon, may hula ng mga banal na propeta na pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. At tayo ang talagang tatag at napakatibay na dalisay na reliyon na pinaghanda ng tahanan sa langit na alam natin bawat individual na mga participant na tayo ang bahagi ng iglesia ng banal na bundok na sayo na pinaghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. So ano bilin sa atin sa lahat ng iniimbitahan? Pinaiingatan sa atin itong sinusubaybayan nating hula ng mga banal na propeta na habang tayo naglalakbay, ano po? Meron tayong responsibilidad bilang tao at kailangan din natin mabuhay at buhayin yung ating pamilya. Ano bilin sa atin bawat isa? Sa lahat ng iniimbitahan na inihahanda ng maluwalhating iglesia. Kasi yung nagtayo din sa ating lahatan na gumawa ng walang hanggang karakter na paniniwalaan natin at siya rin yung nagsabi doon sa lahat ng inimbitahan niya na itinayo niya na siya din yung nagpaunawa sa atin na siya'y babalik. At alam natin na tayong lahat ay babalikan niya na may isang doktrina at bautismo na pinaniwalaan tayo. Na saksi tayong lahat sa pagkabuhay ng maguli at mayroon tayong patotoo na pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya sa ating lahat sa Book of Revelation chapter 22 verse 7 at narito ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ito po yung vision na sa pag-iintay natin may iniintay tayong tiyak natin na sinabi niya sa atin na pinaniwalaan natin na madali siyang paparito, mapalad yung tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula na ito. Di ba siya yung katuparan ng hula ni Propeta Isaias na pinaniwalaan natin, ay pinahayag sa atin ng ating mga banal na apostol na kapatid natin sa paniniwala na saksing lahat sila sa pagkabuhay ng maguli. Di ba the same thing yung paniniwala natin ngayon sa paniniwala ng mga banal na apostol? Amen po ba? Amen. Kaya sabi niya rito, at narito ako'y madaling pumaparito. So may iniintay tayo. Kaya natin ginaganap itong hula ng mga banal na propeta. May iniintay tayo matutupad sa atin yung sinabi ng ating tagapagligtas na pinaniwalaan natin na kung siya'y mahayag na sa alapaap, mahayag na rin tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. So mapalad po tayo na iniimbitahan niya sa panahon ng kawakasan sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Nabatbat na po ng kasuklam-suklam at kasinungalingan ang buong sanlibutan. Kaya po sa lahat ng may pandinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. So maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners na nakarinig ng kabutihan at kagandahan ng loob ng Panginoon Diyos na
ipinahayag na sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ang mabuting balita na paniniwalaan na natin yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na saksi tayo sa pagkabuhay ng muli upang makatiyak na tayo na kung siya paparito, meron tayong pinaniwalaan na ipinangaral sa social media on the air na ang Diyos ay pag-ibig. May pinaniwalaan tayong sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na natupad at pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinaniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Binibigyan niya na tayo ng assurance of faith na mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan na naglalakbay dito sa sanlibutan. So maraming pong salamat sa lahat ng mga nakarinig at nakapanood ng programa ng Banal na Bundok ng Sayon na itinahayag ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. God bless people of Zion, nationwide, worldwide. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Kaya po mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating purihin sapagkat ang kasaganaan ng karunungan ng ating Panginoong Diyos ay patuloy na naiahatid sa atin upang tanggapin na natin ang dakilang pag-asa sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, kaya't mga galak tayong tunay, magsiawit tayo ng may buong kagalakan. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag po natin mga kapatid, Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. mga galak po tayo mga kapatid na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na tunay na nakabag sa iyong bayan, ikagagalak namin Panginoon at patuloy namin ikagagalak na itaas sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Amen. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, tunay na nahayag sa aming puso at pag-iisip ang iyong banal na karunungan upang ang bawat isa ay patuloy ng maihanda sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy mo kami, Panginoon, na pinapayapa sa pamamagitan ng iyong katwiran na patuloy namin kinakain sa pamamagitan ng iyong mga matutuwid na mga karunungan at kaalaman na patuloy na naidadagdag sa aming puso at pag-iisip upang ang bawat isa ay magsilakad na ng naaayon sa iyong dakilang kalooban. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang namamagitan sa iyong mga lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan at sa aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalan sa buong sanlibutan, sa puso at pag-iisip ay patuloy na sa iyo namin ilalagak ang lahat ng aming buong pagtitiwala sa ngalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsipang ay sang-ayon at magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.